gusto. Yung guys, tayo magbababa ng tarik yung sa unahan, gitna at saka sa pangatlo. Tatanggalin pa yun ay? Muna. Ha? Guys, pinapahirapan tayo at yung mga kasama natin ibaba dito sa bangkay, wala naman, hindi naman natulong. Yung inasahan natin si Parigaboy may mission pa kaya baka bukas ang dating noon. So kami dalaw lang dito ni Utol ang papayok nito, abang-abang na lang. So yun, magkuha na tayo ng tarik, magbababa na. Ha? Doon, diretso na? Ah. Diretso na ito. Oo, tiga.
pala, no? Just purpose ka lang pala ito. Dito kayo baba. Yun, ibaba natin mga kaigops, yung mga tarik. Nagkalat yung mga pinagtanggalan, no? So yun, time check muna tayo. So, just pala ng umaga. Pawisan tayo kagad. Ito na yung mga yung pinabit natin isang araw. Nakapix na ito mga guys. So ito naman yung gawin natin sa ito na pangunahan din na yan, oh. Pangunahan. So ito yung pang oh. Ito dito yung side pangunahan. Tapos yung panggitang so dito rin sa kabila. Dito rin sa kabila mga kaigops, tinanggal na rin natin yan, oh. So yan na yung kwan, yan yung kabuuan nating bangka. Skeleton na naman. So magta-transform yan bukas pagka unahin mo natin pagpapasampa ng tarik, palangoy, tapos yung batalan para pag dumating yung ating isang kasama dito sa bangka ay tali na lang ng tali. So tayo naman pupokus naman sa pagpipintura. So mamaya kasi darating yung darating yung magagawa ng ng makina. So baka doon muna tayo sa loob mamaya magagawa pagka dumating para hati ang trabaho para mabilis. So ngayon mga kaigops, wala pa namang makitang kalmada dito sa aming area, sa aming lugar. Malakas pa rin ang amihan. So ang forecast ngayon ay 1 week hanggang 26 ang forecast sa windy. So wala makitang kalmada. So tiyempo naman tayo nagpaparepair. Baka pag biglang gumanda ang panahon ay nakapag-fishing na rin tayo. So tututukan muna natin itong bangkang ito natin gagamitin. Dahil si Boyjoha naman ay condition na yan, starter na lang ang problema yan. So yan kasi may re-repairing kasi yung parting unahan, yung tumpang niya, yung roda kung tawagin. So mag-aantabay lang muna tayo at dito muna tayo pupokus para pag natapos ito, itong gagamitin muna natin. So in-expect natin na matatapos yan mga pagpalagay natin 10 days o 8 days. Sana kuha na yan, may kuha na siya, iporma na natin. So kasi mamaya maglalagay pa ng kuha dyan, maglalagay pa dito ng pandagat. So ito yung ilalagay natin guys, patungan ng tarik. Ito, yan, mahaba yan. Tsaka ito, dalawa yan. So doon natin ipapatong dito. Tataas siya ng 5 kasi ito talaga yung sukat niya mga guys. So ito, dito ipapantay pag ganyan. Kaya nilagyan natin ng allowance siya nung pinagawa dahil kinapos tayo sa kahoy. So ngayon nagpapalit tayo ng tarik para isang gawa na lang. So ipapatong na natin. Alright, abang-abang na lang at di matatapos na rin isang pakuko. So update ko na lang kayo mga kaigops sa susunod nating step sa gagawin natin dito. Ay, ano ba ang tsinelas mo? Okay.
Right, naputol lang yung mga guys. Yan, yan, diyan lahat yan. Puro kanan yan. Puro kanan yan. Oo, isang kanan yan. Dito yan. Dito. Tingnan nyo naman mga kaigops, yung loob ng ating bangka dito kay Boy Carlos. Ayan, nagkalat ang ipis. Kasi ito umpisa guys nung ipinagamit natin ito, tinitingnan ko lang talaga, hindi talaga ito nabuklat. Ayan tingnan mo, napakarumi pati yung mga kakapal. So nandun yung storage mga kaigops. Yan, dalawang storage yan. Ito, kabababa na natin, nagpatulong tayo. Yan tingnan yung tae ng ipis. Hindi mala nalilinisan. Pero nung tayo ang gumagamit yan, hindi ganyan yan. Kung nasusubaybayan ninyo yung mga vlog natin dito sa bangkang ito, hindi nagkaganito ito dito. Daming tae ng ipis. Siguro hindi nalilinisan. Kasi tingnan nyo yan nagkalat ang mga ipis guys. Yan siguro ito ay sakay lang ng sakay, gamit lang ng gamit, kaya mahirap din talaga pagka mga sakay sa bangkay walang konsiderasyon sa paglilinis ng bangka. Ayun, doon sa kabila nalilinisan nila, at saka sa taas, paano naman yung ilalim, gabok na pala, hindi mo makikita dahil hindi nila tinatanggal yung storage pag naglilinis. So magaan naman kasi, magaan lang yung storage mga kaigubs. Yan, mas mabigat pa yung takip. Tingnan nyo itong takip ng storage. Yan yan mga ipis. Pagala-gala. Tinatamad kasi siguro sila maglinis, kaya hindi nila binababa. Kahit isang sa loob sana ng isang buwan, isang beses na ito ibaba dahil tuloy-tuloy ang laot. So obligado naman talaga pagka gumamit ka ng isang gamit, kailangan na ilinisin mo dahil hindi naman pwedeng puro kwan lang. Puro ko lang gamit ng gamit, hindi mo malilinis. Tingnan nyo yan, grabe ang sukal. Yan napabayaan talaga. So nung tayo ang gumagamit ito ay hindi naman sa pagkukuha, hindi naman talaga nagkaganyan yan. At talagang subaybay natin sa paglilinis. Kita yung mga kaigops yung pintura, ang ganda lang, sariwa lang. Ang problema nga lang, hindi nila nailinisan. Kaya yung mga ipis na binabahayan na nandun yung mga ipis sa kantuhan yung pa So hindi naman tayo nagkuha sa paalala, nagkulang na pag dumating ang bangka, obligado linisin. Kasi hindi naman ito disposable na pagkatapos mong gamitin ay tatapon sa basura.
So yan ang yan ang naging sistema pag iba ang gumagamit, pag hindi pinapahalagahan sa yung mga sakay. Hindi magkakaganyan ang loob niya kung yan ay sa isang buwan mala isang beses linisan. Ayan, kapalan lang tayo ng ipis para ng putik. Yan. So wala na tayo magawa at lilinisin na lang natin mga kaigops. Ayan, kaya talagang requirements pagka nagpasampa tayo dito ng mga tauhan, kailangan interviewin muna. Interviewin kung malinis baga sa katawan o may malasakit sa bangka. Dahil pagka sinabi naman bali talaga, hindi tayo nagkulang sa pabali. Pagka sinabing bali, abot kagad ang may-ari. Kaso nga lang naman ay yung problema yung sinasakyan, parang pinapabayaan naman nila. Makikita nyo naman talaga kung nasusubaybay yung mga vlog natin nung mga nakaraan, talagang malinis yung bangkang yan. Tingnan nyo naman mga kaigops yung videohan, kaganda ng loob niyan. Siyempre tayo nang gumagamit yan. Kaya sa mga nagbabangka, sa mga gustong talaga, tip ko sa inyo, subaybayan nyo yung bangka ninyo dahil una-una pag hindi kayo maingisda na nagpuhunan kayo sa ganito kalaking bangka, wala lang mangyayari sa inyo sa unang taon, sa pangalawang taon maganda. Pagdating ng mga 3 taon, kung aabot yung bangka nyo yun, masisira kayo sa maintenance. Ito, laki ng maintenance ito ngayon. Malaki ang gastos na naman. So, tinan nyo naman, ako ang gumagawa. Siyempre, ako may-ari. Ako ang nagpupursige. Yung mga sakay, wala. Mabuti na nga lang yung mga tao ko doon sa videohan ay tumutulong dito. So, magkaganon pa man, wala tayong magawa dahil atin yan. Wala namang ibang magmamalasakit yan. Kaso wala, siyempre, sa dami kong ma-apply na mga ngawil pagkalantapin, kulang pa ang bangka dito sa amin, kaya dapat maging makuan tayo. Sa susunod yung patakaran natin ay iibahin natin. Kailangan talaga ay lagi malinis yung bangka. Siyempre iyan na yung pangalawang bahay natin pag nasa laot tayo. Lalo na paglantapin, halos doon na tayo tumitira sa laot pagka maganda ang dagat, pag maganda ang panahon. Siyempre yan yung hanap buhay natin. Kaya siyempre pag minsan hindi mawawala yung sama ng loob natin sa mga gumagamit ng bangka. Pagka ganyan makikita mo yung gamit mo na parang hindi pinapahalagahan. So malinis nga ang labas, yung loob naman di pali pang marurumi ang labas kasi madali mo malinis yan. Yung loob ang importante kasi doon tumatambak yung mga putik, doon tumatambak yung mga dumi. So pag nagabok na yung loob, wala ng choice. Dito sa ulihan madali mo makita at malinis yung labas pag sa porsyon ng bangka. So kaya mga kaigops, doon sa mga viewers ko na talagang nagpipishing, nagbabangka, yan lagi ang tip ko. Talagang napakahirap mag maintenance ng bangka pagka hindi nyo sinubaybayan. Talo kayo na may-ari. Kumbaga yung kikitain niya na doon lang makapunta. Kasi ilang taon na tayo nagbabangka, almost 20 years. So nung ako'y humahawak ng bangka mga kaigops, talaga wala problema yung may-ari. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Talagang itinurn over ko siya na maganda, pininturahan ko pa. Tapos yung pagpapahalaga ko talaga sa ako talaga ang bilang ako ang kapitan, ako na talaga ang nag-maintain. So hindi man ako nagsabi na pare ganito ganun, gawain natin yan. Ako talagang gumagawa. Siyempre pag ipinagkatiwala sa iyo ng may-ari, kailangan talaga ikuan mo, ituring mo na sa iyo kasi panghanap buhay yan. Ganun magpahalaga pagka kayo gumagamit ng bangka. Kaya suggestion ko sa mga kapwa ka-fishing at saka sa mga gustong magpagawa ng bangka at saka sa may-ari, talagang ganyan, subaybay talaga ang kailangan. Kung ako nga nasusubaybayan ko pa yan halos hindi ko pa ma-perfect kasi siyempre may ginagamit tayong bangka, may tauhan tayo doon. So siyempre tiwala din tayo dito sa mga gumagamit. So sa mga loob ko siyempre na yung loob na yan ay dapat hindi natin makita na ganyan karumi. Tapos pinagbahayan pa ng ipis. So tuloy-tuloy lang ang buhay mga guys. At yan naman ay nandyan na. So isinama ko lang sa vlog na yan para ang purpose naman yan guys ay hindi naman sa kung ano, dahil ang purpose niya na yung para makita nyo yung actual na video at saka yung actual na yung kaganapan dyan sa pag-aasikaso ng bangka, sa pag-maintenance ng bangka.
So magkakaroon kayo ng idea dyan in case na kayo magkaroon ng puhunan na magkakaroon kayo ng sarili. So kaya dito sa aming lugar, bihira na lang makapag-maintain ng ganyang kalaking bangka pagka hindi may-ari ang gumamit. Kasi marami na nakadaan, marami na lumipas ng mga bangka dito na ganyang kalalaki. So mahirap talaga mag-maintenance. So yun mga kaigops, abang-abang na lang sa karagdagang ganap natin dito sa bangka. At halos nag-uumpisa pa lang tayo ngayong araw. Dahil although nakapag-umpisa tayo 2 days na, so lahat ng gamit ay ibinaba na natin. So yan, nandyan na lahat. So nandyan yung maraming trabaho talaga. So kakayanin natin yan, utay-utay lang. Pag napagod, pahinga muna. Bawal huminto. Tapos takwan lang kung ano yung magagawa natin sa isang araw. Yun lang ating gagawin. At may katuwang naman tayo. Nandiyan naman yung pamangking ko, nandiyan yung kapatid ko. So yun dapat ang mahalaga, yung mga sakay talaga sa bangka nandito. So abang-abang na lang mga guys. So, tayo ay maglilinis pa dito sa bangka para diretso na. Grabe ang ano, tudong ipis. Hindi talaga siguro ito binaklas. Hindi lang talaga binababa. Yan. Oh, para na putik-putik yung tayo ng kwando na yun. Yun, oh. Oh, todo ipis kanina. Oh, mga tayo ng ipis yan eh. Sabi ko naman sa kanila no, bawat isang buwan man, isang beses na lang ibaba. Linisan, wala talaga. Mabuti nga lang, maganda pagkapintura. Oh, kinakain kasi ng ipis sa katagalan eh. Linisan na lang yan, madali na lang yan. So. Mag-aalam naman yung storage nila, oh, maganda talaga. Yung storage, magaan lang. Wala talaga, kaya mahirap pagbugbugin niya sa yelo ay. Masasayang. Ang gaan lang. Wala talaga, ang ganda ng pagkamasilyan yan. Oh. Sakto wala yan, pag napuna yan, hindi nabababa sa ako yan. 500. Oo. Sarapan na yan. So yung guys, abang-abang na lang. So yun mga guys, yan yung pa natin, pandagat. Ipapatong natin dyan sa may patungan lang sa kabitan ng tarik mga kaigops. So ang lapad niya ay 5. Tapos ang siguro yan ang mga na yan, kabuti ng mga meters. Lawaan, kahit po yan ay lawaan yan, lawaan na puti. Pantayin talaga lang maganda para lapat doon sa pagdadatigan, kasi ipapatong lang yung mga guys. Kaya kailangan ay makuha yung katuwiran niya. Lumart! Alon! Si Piantik. Sasama doon sa Pangulo ay malakas. So yun guys, tapos na nating itali yung kwan, yung pakuko sa paltik, sa tarik. Lagyan na rin natin ng pasanti, yung tornilyo magkabilaan. Ayan. So bukas na natin yan ikakabit mga kaigops, dahil maglalagay pa ng kwan,
maglalagay pa ng pandagat. So yan yung pandagat, pinoforma na. So papatigasin pa yung epoxy tsaka pasanti. Lalagyan din yan ng pasanti mga guys. Papalapati lang maganda. So dito naman ilapat na sa kabila. Ayan. So magdalaga na lang yan ng epoxy para lumapat. So bukas pa talaga mga kaigop sa atin may lalagay yung kanyan, yung tarik. Pagmamasilya na lang tayo yan para matibay. Yan ang mga nakatampak yung mga gamit natin guys. Daming kalat, storage. Yan, mga natin mga box. So abang-abang na lang mga guys at tuloy-tuloy lang ating pagpapagawa dyan sa bangka. At least marami-rami ang nagawa sa araw na ito.